totoong kwento ng kababalaghan. Kumusta po kayo mga ginigiliw kong tagapakinig? Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalaghan. At tulad po ng dati ay hangad ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatanghal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapamakan at karamdaman. Kumusta po kayo, Sir Bibi? Ganon din sa inyo po mga taga-subaybay. Narito na po yung pagpapatuloy ng aking kwento. Nung gabing ang iyon ay nagpakita na muli sa akin yung nilalang. Nakakaibang init pala ang hatid noon. Kung kaya, naisipan kong magbukas ng bintana at nasindak ako ng gusto. Nang makita ko ito sa harapan ng aming bintana. Kalaunan nga ay nilabas na ito ni tatay at kanya itong hinamon. Ngunit hindi naman na nagpakita pa yung nilalang at tuluyan na itong umalis. Kinaumagahan ay muli nilang pinag-usapan ang ukol sa pag-uwi ni nanay doon sa kanilang probinsya. Narinig kong sinabi ni tatay kay nanay na kanya na lamang padalan ng telegrama kung sino man ang pakay niya doon. Ngunit sumagot si nanay at sinabing hindi umano kayang bumiyahe ng kanyang ama na mag-isa. Kung kaya, kailangan niya talagang sunduin ito. Dagdag pa ni nanay, ay gagawa na lamang siya ng paraan pagdating doon, ukol sa kanilang magiging pamasahe pabalik. Pagkatapos nilang makapag-agahan noon, ay umalis na sila nanay at tatay upang manghiram ng pera sa kanilang kahanak na siyang gagamitin ng nanay ko sa kanyang pag-alis. Bago magtanghalian noong araw na iyon, ay nakabalik na sila at nakahiram na ng pera. Inihanda na rin ni nanay ang kanyang mga dadalhin. At matapos makakain ng tanghalian ay umalis na rin ito. Inihatid siya ni tatay sa sakayan. Nung maggagabi na ay dumating si tatay sa aming bahay at mayroon itong kasama. Tiningnan ako ng lalaki at sinuri. Sinabi nitong ang mga buhok daw na tumutubo sa akin ay sani umano ng mga sugat na dulot ng aswang. Di daw niya maipaliwanag ng mabuti sa amin kung paano nangyari iyon. Pero iyon daw ang nakikita niyang dahilan kung bakit ako tinutubuan ng mga buhok sa mukha. At nagsisimula na nga sa aking mga kamay at braso. Nasabi pa nung lalaki, marahil ay may kasama umanong sumpa yung ginawa ng aswang sa akin. Kaya nag-alala si tatay nang marinig niya iyon. Kanyang pinakiusapan ng lalaki na kung maaari ay gamutin ako nito. Ngunit tumanggi ang lalaki at sinabing hindi daw niya kaya dahil sa hindi umano sapat ang kanyang kakayahan para gawin iyon. Hiniling na lamang ni tatay sa lalaki na baka may nalalaman ito para kahit paano ay mapigilan yung tuluyan at mabilis na pagdami ng mga tumutubong buhok sa aking katawan. Sinabi niya sa tatay ko na maaari umano nitong subukan na mag-ihaw ng luya at pagkatapos ay dikdikin umano at siyang ipapal sa iba't ibang bahagi ng katawan ko, lalo na yung mga tinubuan na ng buhok. Pero hindi niya raw maisisigurong magiging mabisa
at epektibo iyon. Gayunpaman, nang makaalis ang lalaki, ay sinubukan nga ni tatay na mag-ihaw ng mga luya. At pagkatapos ay dinigdig at inilagay sa mga parteng tinubuan na ng buhok. Nung maghahapunan na kami, ay wala pa rin akong ganang kumain. Ayaw pa rin talagang tumanggap ng kahit anong pagkain ang aking sikmura, na kapag aking sinusubukan ay isinusuka ko lamang iyon. Kaya sinikap ko na lang na matulog. Habang kumakain sila tatay at mga kapatid ko, ako naman ay nakahiga na. Di ko na alam kung gaano na ako katagal nakatulog. Bagaman hindi pa ako nagmumulat ng mata, ay gising na gising ang aking diwa. Naririnig ko ang mga huni ng kuliglig sa labas ng bahay. At malakas iyon. Maging ang pagtunog ng kamay ng aming orasan na nakasabit doon sa dingding. At ang ipinagtataka ko, maging ang larawan ng mga ito ay nakikita ko ring malinaw sa aking isipan. At kahit ang pag-ihip ng hangin sa mga dahon ng puno ay akin ring naririnig at nakikita iyon. At dahil doon ay napabangon ako. Ang init ng aking pakiramdam. Nagbabaga ang aking mga mata. Nakita ko pang nagkalat ang mga luya sa aking higaan. Nang igala ko pa ang aking paningin, ay parang mas luminaw pa ang aking mga mata. Ngunit napakainit talaga ng aking pakiramdam, na para bang mayroong sumisingaw na kung anong init sa aking mga mata. Bumangon ako dahan-dahan at parang gusto kong lumabas sa aming bintana. Ngunit nagdalawang isip ako dahil sa baka naroon na naman yung malaking paniki na iyon. Pero bakit parang yung alalahanin ko na iyon ay nadadaig ng aking pagnanasa na buksan ang bintana at lumabas doon. Kaya naramdaman ko na lamang ang aking sarili na humakbang ng papalapit sa bintana. Akin ngang binuksan iyon at nang lalabas na ako ay bigla ko na lamang naramdaman na may humawak sa balikat ko at pinigilan ako. Narinig ko na rin ang boses ng aking ama at sinabing ano raw ang ginagawa ko at saan daw pa ako pupunta. Kaya napalingon ako. Pero nakita kong nagulat ito at bumitaw mula sa pagkakahawak sa akin. Napaatras siya, sabay tanong ng ano na raw ang nangyari sa akin. Kaya maging ako ay nabigla dahil sa naging reaksyon ng aking ama, na ang tanging na ibulalas ko na lang ay ang katagang bakit. Sinabi niya sa akin na ang pupula raw ng aking mga mata at lalo umanong nadagdagan yung mga buko sa mukha, na nang aking ngang salatin ay dumami nga ang mga ito ng halos doble sa dati nitong dami. Kaya napasapo na lang ako sa aking noo. Nakaramdam ako ng matinding awa sa sarili, lalo na nang mapansin ko yung aking mga braso. Malaki na ang ipinayat ko dahil sa hindi ko pagkain. Hindi na ako nakatulog noon. Hindi naman ako iniwan ng aking ama, habang ang mga kapatid ko naman ay tulog na tulog. Nagpatuloy yung ganong kalagayan ko ng ilan pang mga araw, hanggang sa dumating na ang nanay ko at kanyang kasama sina lolo at lola. Napilitan daw ang mga ito na magbenta ng kanilang alagang kalabaw
upang may magamit na pamasahe papunta sa amin. Na nang malaman ko iyon ay luba akong nalungkot at sinabi ko sa aking sarili na kapag ako ay magkaroon na ng trabaho at kumikita na, ay akin iyong ibabalik sa kanila. At hanggat maaari nga ay hindi ko lamang matumbasan iyon, kundi mahigitan ko pa. Nang makita ako ng mga magulang ni nanay, ay agad kong napansin ang lungkot sa kanilang mga mukha. Naluha pa nga ang lola ko nang lumapit ito sa akin. Kanilang hinawakan ang payat kong braso at kamay. Nagkatitigan sila lolo at lola at sinabing wala umanong pagdududa na ang nangyayari sa akin ay gawa umano nung aswang. Naikwento na rin kasi sa kanila ni nanay yung ginawang pag-atake sa akin, maging yung pagdalaw nito minsan sa aming bahay. Noon ko nalaman na may kakayahan pala ang mga magulang ni nanay ukol sa mga ganong bagay. Sabi pa nila, hindi naman umano bunga ng sumpa ang nangyayari sa akin, kundi likas umano iyon sa uri ng aswang na umatake sa akin nung gabing iyon. Na sino mang kanilang nasusugatan, bunga man ito ng kalmot o pagkagat, ay ganon ang nagiging resulta, na para daw itong sakit na hatid ng mga ito. May mga inilabas sila mula sa kanilang mga dala. Sinimula na nila ang panggagamot sa akin gamit ang iba't ibang uri ng halamang gamot, na natatandaan ko pa ngang sa unang pagkakataon na lumapat sa akin ang mga ginawa nilang gamot na iyon, ay may kakaiba agad akong naramdaman. Naging maginhawa na kaagad ang aking pakiramdam. Nanatili sa amin sila lolo at lola hanggat hindi ako tuluyang gumagaling. Araw at gabi nila akong ginamot. Ngunit isang gabi ay muli na namang nagparamdam ang aswang. Nakatulog na kami noong mga oras na iyon. Katunayan ay wala na ngang nakabukas na ilaw. Nang makaramdam ako uli ng matinding pagkamalinsangan, na nasundan iyon ng isang masansang na amoy. Pero nung mga pagkakataon na iyon ay hindi na ganon katinding takot ang aking naramdaman. Malakas ang kutob ko noong mga oras na iyon, na naroon na naman yung nilalang sa malapit. Bumangon ako at lumapit sa gilid ng bintana. Pero bago ko pa iyon mabuksan, ay nakarinig ako ng isang nakakakilabot na tinig. Ang pangit ng nilikanong tunog, at naramdaman kong mabilis yung kumilos papalayo. Ilang sandali lang ay napansin kong may pumasok sa aming silid at biglang nagliwanag. Paglingon ko, nakita ko sila nanay, pati na sila lola na may hawak na ilaw. Sinabi nila sa akin na wala na raw akong dapat pang alalahanin, dahil sa hindi na raw babalik ang aswang na iyon kahit kailan. Di ko alam kung ano ang ginawa nila, kung bakit nila nasabi ang gayon sa akin. Naisip ko pa ngang marahil ay gusto lang nilang mapanatag ang kalooban ko. Pero totoo nga, dahil sa halos isang linggo na ang nakakalipas, ay hindi na nagparamdam pa ang nilalang na iyon. Nang tuluyan ng bumuti ang aking kalagayan at unti-unti na ring nanunumbalik ang aking pangangatawan, ay pumasok na rin akong muli sa paaralan.
Nawala na rin kasi yung mga tumubong buhok sa akin. Marami akong aralin noon na napalampas. Kaya puspusan ang ginawa kong pag-aaral. Pero bago iyon, nung unang araw na pumasok akong muli, ay nagkita kami ni Marian. Nag-alala daw siya para sa akin. Akala daw niya ay kung napaano na ako. Nagbalak pa nga raw siya na dalawin ako sa aming tahanan. Pero wala naman daw siyang makasama. Naisip niya rin minsan na sumabay sa aking mga kapatid. Pero nag-alala siya na sa kanyang pag-uwi ay wala siyang makakasabay. Na siya lamang mag-isa at napakalayo pa naman. Sinabi ko naman na ayos lang yon at wala siyang dapat na ipag-alala. Masayang masaya ako na nagkita kami uli. Minsan ay niyaya ako ni Marian na kung maaari ko ba siyang samahan pauwi sa kanila. Huwebes pa lang noon nang kanyang ipaalam sa akin. Masayang masaya ako kung kaya pagdating ko sa amin pagkagaling sa paaralan ay agad kong sinabi sa aking mga magulang at ako ay nagpaalam. Narinig naman pala nila lolo at lola ang tungkol doon. Lumapit sa akin si lolo at kinausap ako. Kanya akong pinaalalahanan ng mga bagay-bagay upang magawa kong maingatan ang aking sarili. Kanya pa akong binigyan ng isang maliit na botelya na mayroon iyong lamang lana at mga ugat ng punong kahoy. Ang sabi sa akin ni lolo, mabisa umano iyong pangontra sa mga nilalang na hindi nakikita. Gayon din sa mga nagpapanggap o may itinatagong lihim. Nagpasalamat naman ako kay lolo sa kanyang mga pagpapaalaala at doon sa botelya na kanyang ibinigay. Nang sumunod na araw, umaga pa lang, pagpasok ko ay napakasigla ng aking pangangatawan. Sabik kasi ako na sumama kay Marian upang ihatid siya hanggang doon sa kanila. Naisip ko rin na akin ang makikilala ang kanyang ina. Pero medyo nakaramdam din ako noon ng kaunting pag-aalala. Dahil sa baka hindi niya ako magustuhan para sa kanyang anak. Pero isinantabi ko na lang muna ang isipin na iyon. At naisip kong wag ko na lang pangunahan ang mga maaaring mangyari. Basta inisip ko na lang na makakasama ko si Marian ng matagal. Nang magkita kami ni Marian nung umaga na iyon doon sa aming paaralan, ay naramdaman ko rin na masaya siya. Habang papalapit ang oras ng aming uwian, ay lalo naman akong nasasabik. Hanggang sa matapos na nga ang aming huling aralin at pinalabas na kami. Maya-maya pa ay nakita ko na rin si Marian na lumalabas ng kanilang silid-aralan at lumapit na kagad ito sa akin. Nang mapasulyap ako sa ibang mga mag-aaral na naroon, ay nakita ko ang mga mata nila na mapanuri. Lalo na yung mga may gusto at nanligaw rin kay Marian. Kaya binawi ko na lang at inalis ang aking pagkakatitig sa kanila. Magkasabay na kaming lumabas ni Marian ng aming paaralan. Nagmerienda pa kaming sandali sa gilid ng kalsada at pagkatapos ay nag-abang na ng aming masasakyan pauwi doon sa kanila. Ang daraan na jeep noong mga oras na iyon ay last trip na. Kung kaya dapat ay makasakay na kami. At ilang minuto pa nga kaming naghintay hanggang sa amin ang mamataan ang sasakyan.
Pagkasakay namin ay dun pa ako napapwesto sa kahoy na inilalagay ng palang sa likurang bahagi ng jeep, pagkat wala nang bakante sa loob. Kung kaya hindi ko nakatabi si Marian. Napurnada yung iniisip ko na magkatabi kami sa buong biyahe at magkukwentuhan habang nakakabay ako sa kanya. Kaya napabuntong hininga na lamang ako. Matagal-tagal din ang tinakbo ng aming biyahe. Mahigit 1 oras din. At yun yung unang pagkakataon na makakarating ako sa lugar na iyon. Itinuon ko na lang ang aking atensyon sa mga tanawing aming nadadaanan. Maganda rin pala ang mga tanawin papunta sa kanilang bayan. May dinaanan pa nga kaming mataas na bahagi na kung saan sa ibaba naman ay naglalakihan ang mga bato at matatanaw mo na ang dalampasigan. Ang sarap ng simoy ng hangin na mula sa dagat. Ilang sandali pa ay unti-unti nang nababawasan ang mga pasaherong sakay ng jeep. Natuwa ako dahil sa makakatabi ko na si Marian. Ngunit nang lilipat na ako at pupunta na sa tabi niya, ay nakita kong bigla na rin itong tumayo at nagkasalubong pa kami. Sinabi niyang bababa na raw kami pagkat doon na ang sa kanila. Naramdaman kong parang namula ang aking muka dahil sa pagkapahiya. Minsan pang napurnada na naman yung mga ini-imagine ko. Pagbaba namin ay kanyang itinuro ang sa kanila. May lalakarin pa pala kaming ilang metro mula sa kalsada. Pero di hamak na napakalapit lang noon kumpara naman sa amin. Padilim na noong mga oras na iyon at aming naabutan ang kanyang ina na nasa bukana ng kanilang pintuan at may hawak itong dahon ng sili. Agad na lumapit si Marian sa kanyang ina at nagmano. Bumati naman ako ng isang magandang gabi. At narinig kong nagsalita ang nanay niya na sinabing may kasama pala raw siya. At nakita kong inilapit din niya ang kamay sa akin na pinagmamano ako. Kaya kahit nahihiya ay inabot ko iyon at nagmano. At muli akong bumati ng isang magandang gabi po. Pinapasok na kami ng kanyang ina sa loob at sinabing magpahinga na muna kami. Dumiretso siya sa may kusina. Magtitinola pala ito ng manok. Kapag alam pala niyang pauwi si Marian, ay naghahanda talaga ito ng masarap na ulam. Pumasok naman si Marian sa kanyang kwarto at nagpaalam sa akin na magbibihis lang siyang sandali. Tumayo ako sa aking kinaupuan at nakita ko yung patay na manok na may balahibo pa. Katabi rin noon yung papaya at iba pang mga sangkap. Lumapit ako sa nanay ni Marian at nagsabi ako na kung maaari ay tutulungan ko na siya. Tumingin ito sa akin at tinanong ako kung sigurado ba raw ako. Sumagot naman agad ako at sinabi kong opo. Sinabi kong sanay ako sa mga ganong gawain. Dagdag ko pa. Nagad itong gumanti at sinabing lagi sigurong manok ang ulam niyo sa inyo. Kaya dahil doon ay natigilan akong sandali at sinabi kong hindi po. Minsan lang po kami makapag-ulam ng manok. Pero ako po yung naaasahan sa aming bahay dahil sa ako po yung panganay. Na ang tanging naging tugon na lamang niya sa akin ay ganun ba? Sige, ikaw na bahala sa manok at ihahanda ko yung mga sangkap. Magalang naman akong sumagot ng sige po.
Maya-maya ay naramdaman kong papalapit na sa akin si Marian at sinabing nagpapakitang gilas daw ako sa mama niya, na itinanggi ko naman at pabiro kong sinabi na para mapadali dahil sa nagugutom na ako. Kung kaya nangiti siya sa aking sinabi. Sabi pa niya sa akin na pagbutihan ko raw. Tumango ako at sinabi ko ako na ang bahala. Maganda ang bahay nila Marian at nasa ayos ang lahat. Mayroon din silang kuryente at maraming kasangkapan. Nang maluto na ang tinolang manok ay magkakasabay kaming kumain. Masarap magluto ang nanay niya. Habang kumakain ay narinig kong tinanong niya si Marian kung ako raw ba yung ikinukwento nito sa kanya. Na agad namang sinagot yun ni Marian at sinang-ayunan. Maraming itinanong din sa akin ang mama ni Marian. Natuwiran ko namang sinasagot at hindi ako naglilihim. Medyo hindi ko lang nasundan yung sinabi niya sa akin na wala naman daw problema sa kanya kung talagang nagkakagustuhan kami ng kanyang anak. Pero ang inaalala daw niya ay kung kaya ko ba raw ipaglaban si Marian. Bagaman hindi ko naunawa ang lubos ang ibig niyang pakahulugan, ay sumagot pa rin ako ng opo. Pagkatapos naming makapaghapunan ay tumulong din ako sa pagliligpit. Ngunit hindi na pumayag ang mama niya na ako ang maghugas. Talagang hindi niya ibinigay sa akin iyon. At siya na ang naghugas ng aming mga pinagkainan. Naupo kami ni Marian sa kanilang sala na magkatabi at nagkwentuhan habang tinatapos ng kanyang ina yung mga hugasan. Maya-maya nang matapos na ito ay nagpaalam na siya sa amin at sinabing mauuna na raw siyang magpapahinga. At nakita kong dumiretso na ito sa kanyang silid. Sinabihan niya si Marian na sumunod na lamang doon kapag inantok na ito at ako daw ang matulog sa silid naman ni Marian. Sumagot naman ako ng opo bilang katunayan na naunawaan ko ang bilin nito. Marami kaming napag-usapan ni Marian na nung mga oras na iyon ay nakasandal siya sa dibdib ko at nakakbay naman ang isang kamay ko sa kanyang balikat. Wala nang sasarap pa sa tagpong iyon. Parang ayaw ko nang matapos yung mga sandaling iyon. Na kapag tumitingin siya sa akin ay halos magpang-abot na yung aming mga labi. Hanggang sa makaramdam na kami kapwa ng antok. Kaya nagsabi siya sa akin na matulog na raw kami. Mag-aalas 11 na noong mga oras na iyon. At bigla niya akong hinalikan sa labi habang nakatingin at nakatingala sa akin. Na akin namang ikinagulat iyon. Pero sobrang tuwa ko. Sobrang saya ng aking naramdaman. Di pa nga ako halos makapaniwala sa nangyari. Kanya akong inihatid sa silid at sinabihan akong magpahinga na mabuti. At tumalikod na ito para pumasok na rin sa silid ng mama niya. Pero hinawakan ko ito sa kanyang kamay. Pagharap niyang muli sa akin ay niyakap ko ito ng mahigpit. At nang magkatinginan kami ay agad kong hinagka ng mariin ang kanyang mga labi na naramdaman kong biglang mas sumigpit pa ang pagkakayakap niya sa akin at gumanti na rin ito ng halik. Nang magbitaw kami ay pareho naming habol-habol ang aming hininga.
at nangiti kami pareho. Sinabi niya sa akin na sige na at papasok na raw siya sa silid. Inihatid ko na lang siya ng tanaw at nang makapasok na siya ay nagsara na rin ako ng pinto at nahiga na rin. Ilang minuto pa ang lumipas, nananatili lang akong nakahiga at patuloy na inaalaala yung nangyari sa amin ni Marian. Masayang masaya ako noong mga oras na iyon. Pagtuturing ko pa nga sa sarili ko noong mga sandaling iyon ay ako na ang pinakamaswerteng lalaki sa buong mundo. Ganong katindi yung saya na naramdaman ko noong mga oras na iyon. Hanggang sa di ko na namalayan na nakatulog na ako, na iniisip yung masasayang tagpo namin ng aking kasintahan. Nang bigla na lang akong makaramdam ng tila mayroong pusa sa aking paanan. Dahil sa nararamdaman ko ang matutulis na mga kuko noon. Di ko alam kung anong oras na noong mga sandaling iyon. Nang magmulat ako ng mata para bugawin sana ang pusa, ay laking gulat ko nang hindi pusa ang aking makita. Sa halip ay isang babae na nanlilisik ang kanyang mga mata, na nagtatayuan ang mga buhok nito, na kanya pang inilalabas ang dila na tila takam na takam siya. Gusto kong sumigaw noong mga oras na iyon, pero nakapagtatakang walang lumalabas na anumang boses sa aking bibig. At nakita kong nagsigalawan na ang mga buhok nito at pumasok sa butas ng aking tenga at ilong, maging sa aking bibig ay nagpupumilit na makapasok ang mga iyon. At hindi ako makapaniwala na tila mas malakas pa ang mga buhok na iyon kumpara sa aking mga kamay na pilit pumipigil sa mga ito. Hanggang sa naramdaman kong halos hindi na ako makahinga, na nagkakawag na lamang ako na para bang nalulunod dahil sa wala na akong malanghap na anumang hangin. Sa huling sandali ay aking naisip ang mga mahal ko sa buhay, lalo na si Marian. Hanggang sa mapaupo akong bigla, nakita kong nakabukas na ang pinto ng silid. Pinagtaka ko iyon dahil natatandaan kong aking iyong isinarang mabuti. Nang mapalingon ako sa aking likuran, ay napansin kong nakabukas na rin ang bintana. Napakasama ng aking panaginip. Binangungot pala ako. Pero parang totoong nangyari iyon. Gulong-gulo ang aking isipan noong mga pagkakataon na iyon. Di ko na alam kung alin ang totoo at kung alin ang panaginip. Dahil para kasi talagang totoong naganap iyon. Bumangon ako at lumapit sa pinto. Muli kong isinara iyon, maging ang bintana. Di na ako natulog pa at hinintay ko na lang na mag-umaga. Matyaga akong naghintay. Pinilit kong wag nang makatulog pang muli. Grabe ang pagkalabog ng aking dibdib. Matinding kaba ang naramdaman ko. Pagtingin ko sa aking higaan, ay napansin kong may bakas doon na tila nabasa. Kaya nagtaka ako kung saan galing ang basa na iyon. Pagtingin ko sa aking pantalon, ay bumakat din ang basa doon. Natapon yung lana sa botelya. Agad kong naisip. Pero nang kunin ko iyon sa bulsa, ay nakapagtatakang may tapon pa rin naman iyon. Pero halata na iyon ay umawas
mula sa 4 na maliliit na butas sa gilid ng tapon. Pero naisip kong marahil ay natapon lamang iyon dahil sa pagiga ko. Nang marinig ko ang unang pagtilaok ng manok, ay nabuhayan na ako ng loob. Gumaan na bigla ang aking pakiramdam. At nakita kong unti-unti na nagliliwanag sa labas. Maya-maya ay narinig ko ang sunod-sunod na pagkatok sa pinto. Tumayo ako at binuksan ko iyon. Nakita ko si Marian at lalong sumaya yung umaga ko. Pumasok siya sa silid at nagyakap kami. Tinanong niya ako kung naging maayos naman ba raw yung aking pagtulog. Medyo hindi ako kaagad nakasagot, pero sinabi ko sa kanyang oo, maayos naman. Narinig kong gising na rin ang mama niya at tila naghahanda na iyon ng agahan doon sa kanilang kusina. Parang ayaw na namin magkahiwalay ni Marian sa pagkakayakap, hanggang sa marinig namin ang tinig ng nanay niya at siya ay tinatawag nito. Kaya nagbitiw na muna kami at lumabas siya ng silid at pumunta doon sa kusina. Inayos ko rin munang sandali ang aking sarili bago ako lumabas ng silid. Tumulong na rin ako sa kanila sa paghanda ng almusal. Ilang sandali lang ay nakahanda na ang lahat at magkakasabay muli kaming kumain. Habang kumakain ay nagsabi si Marian sa kanyang mama na aalis na raw kami bago magtanghalian. Babalik na raw kami sa kabilang bayan, pagkat gusto naman daw niyang makilala ang aking mga magulang. Gusto niya raw makapunta sa amin. Pumayag naman ang kanyang ina at kinausap ako na basta akin daw iingatan ang kanyang anak. May tiwala daw siya sa akin, kaya wag na wag ko raw iyong sisirain. Sumang-ayon naman ako at nagpasalamat sa mama ni Marian at ipinangako kong makakaasa ito na aking iingatan ang kanyang anak at hindi gagawa ng anumang ikasisira ng kanyang pagtitiwala sa akin. At dito po, pansamantalang nagtatapos ang ating kwento. Muli, sana po ay inyong nagustuhan at naway patuloy niyo pang subaybayan ang karugtong ng kwento po nating ito dito lamang sa Mga Totoong Kwento ng Kababalagan. Binabati din po natin ang lahat na patuloy na nakikinig sa ating mga kwento. Gayon din sa ating mga silent listeners, sa mga kababayan nating OFW at Marino sa buong mundo. Mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat po at hanggang sa muli.